Ikinaalarma ng Bureau of Immigration ang dumaraming bilang ng mga Pilipinong nagpupunta sa Russia at sumasabak sa military. Naging entry point daw ng mga Pinoy ang pagpapanggap na turista sa mga lugar sa Asia bago tumulak pa Russia. Nasa frontline na balitang yan, si Rainiel Pawid, exclusive. Frank Santos Gumangan, Anulid, Alcala, Pangasinan, Philippines. Dahil sa video na yan, natagpuan namin sa Barangay Anulid sa Alcala, Pangasinan ang pamilya Gumangan. Sila ang kaanak ni Raymond na ngayon ay nasa kulungan sa Ukraine. Pero paano nga ba siya napunta sa Ukraine? Noong 2024 may nakausap daw online itong si Raymond. Dito'y napagkasunduan nila ang trabaho bilang logistics officer. Pero pagdating sa Russia, ipinasok siya sa militar. Ang alam lang namin meron siyang someone na nakakausap sa, I think sa Telegram ata. Hindi po siya Filipino parang foreign po siya. Sa mga larawang ipinadala ni Raymond sa kanyang anak, makikitang naka-uniforme itong pangmilitar. Base na rin sa video ni Raymond, pinangakuan pa siya ng napakalaking sahod. Kung sa pera natin, katumbas yan ng higit 300,000 piso. Pero hindi naman yan nasunod. Side contract, they give me 400,000 rubles. And how much your salary was in months? I don't know what is the exact, but I think 200,000 rubles. Sabi nga ng nakababatang kapatid ni Raymond, posibleng ang malaking sahod nga ang nakapagpaengganyo sa kanyang kuya na tumulak para siya. Dito sa Pilipinas, dating magsasaka at security aid si Raymond. Panawagan ng pamilya Gumangan sa gobyerno. Sana po matulungan nila yung kuya ko po para mag-auwi na po ng Pilipinas po. Kasi po, wala naman po siya kasi magbibisita sa kanya doon. Sa isang sulat na ipinadala sa International Committee of the Red Cross na may petsang September 17, 2025, nasabi pa ni Raymond na nakulong siya sa Ukraine jail noong September 2, 2025. Dito niya rin sinabi na hirap na siya sa sitwasyon sa loob ng kulungan. Sa huling bahagi ng liham ni Raymond sa kanyang pamilya, nagsusumamo siya na gawin ang lahat para sa kanyang pagbabalik bansa. Sa tracking naman ng Bureau of Immigration kay Gumangan, doon po sa kanyang record ay pumunta po siya ng Taiwan upang bisitahin po ang kanyang kapatid. Pero mukhang malayo po ang narating niya at nakarating na po siya sa bansang Russia. Ikinaalarma ng ahensya ang dumaraming Pinoy na kumakagat sa illegal recruitment sa Russia. Nitong Disyembre ng nakaraang taon, 20 Pinoy ang naharang ng BI papuntang Hong Kong. Habang nitong Enero, karagdagang 2 Pinoy na may kaparehong sitwasyon ang nahuli. Sila po sinasabi ay magtatrabaho bilang farmer o kaya po medic or mga ganun pong uri ng trabaho. Ang offer po sa kanila. Sa impormasyon ng Bureau of Immigration, kadalas ay grupong aalis ang mga na-recruit. Palalabasin na sila sponsor ng isang foundation para makapag-seminar abroad. Isa sa mga kinakagat na mga nare-recruit na Pinoy para siya ay ang sahod na 50 hanggang 100,000 pesos kada buwan. Kasama rin sa pangako ay ang pagtatrabaho nila sa medical at agricultural sector at hindi ang pagsabak sa gyera. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.